Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, niloob mo ang lalaki at babae ay magkaroon ng kaisahan. Pagbuklorin mo sina Rusty at Lizette Lynchy sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan, upang ang iyong pinamumuanga sa pag-ibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Ang salita ng Diyos simula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailaw. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tagyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, tuunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Parang inaantok na po kayo kasi oras di peligro yung napiling oras ng kasal ng dalawa nating mag-iisang dibdib ngayong araw. Rusty at Lizette Lynchy. Tama ba pronunciation? Lizette Lynchy. Marahil bago dumating yung oras na ito, marami kayong mga bagay na pinaghandaan. Pinaghandaan nyo yung catering, pinaghandaan nyo yung mga camera, pinaghandaan nyo yung maraming bisita na darating at marahil simula kaninang umaga, busy na kayo sa pag-aayos ng inyong mga sarili, sa pag-aayos ng lugar kung saan gaganapin ng reception at marahil iniisip nyo rin kung magkakasya ba yung inihanda ninyong pagkain sa mga bisitang dadalo sa makikigalak sa inyong kasiyahan sa araw na ito. Ibig sabihin lang, bago dumating yung araw na ito, marami na kayong pinagplanuhan, marami na kayong pinagpasyahan, at marami na kayong mga pinaghandaan at pinagugulan ng oras para maisakatuparan ang inyong pag-iisang dibdib ngayong araw na ito. Pero bago tayo dumako doon sa napakalaking kasiyahan mamaya, dumako muna tayo sa mismong sakramento, sa mismong diwa. Bakit nyo ipagdiriwang lahat ng kasiyahan na ito? Sapagkat kayong dalawa ngayon ay magiging isa. At sa lahat ng tanong mamaya, puro kasi tanong ito, lahat ng kasal, puro tanong, at lahat ng tanong na ito, puro pangako din. Tingnan muna natin ano ba yung ipapangako natin sa isa't isa bago tayo dumako doon sa mas napakalaking kasiyahan na ipagdiriwang ninyo mamaya. Una, pangako ng katapatan. Pangako ng katapatan. At ang pangako na ito, hindi yan panandalian. Hindi yan parang kontrata na pag pinilas mo yung papel na ito, maaaring masira yung kontrata. So yung pinapasok nyo ngayon na pangako sa isa't isa ay hindi basta kontrata, hindi basta papel, kundi sakramento. Kaya yung pangako ng katapatan, hindi panandalian. Ito ay pang magpakailanman. Rusty, handa ka bang maging tapat kay Lizette Lynchy? At Lizette Lynchy, handa ka bang maging tapat kay Rusty? At yung katapatan, it does not happen overnight. Pinangako mo ngayon, bukas magiging tapat ka na? Hindi. Isa itong proseso na sinimulan nyo na nung kayo naging magkakilala, nung naging kayo magkasintahan, at ginagawa lamang nating ganap ngayon sa sakramento ang katapatan na isa sa buhay nyo habang buhay. At kapag sinabing tapat, Rusty at Lizette Lynchy, hindi ka magsisinungaling sa Kanya. Wala kang itatago sa Kanya. Wala kayong itatago sa isa't isa. Sapagkat ang unang kasalanan sa katapatan, kasinungalingan. Maliit man ito o malaki, ang unang kasalanan sa katapatan, kasinungalingan. Kaya yung pangako ng katapatan, tapat kang iibigin siya, ang isa't isa, tapat kayong pangangalagaan ng isa't isa, tapat kayong ibibigay niyo sa sarili ang isa't isa. Hindi yan sa simula.
Hindi yan sa unang buwan lang. Hindi yan sa unang taon lang. Hindi yan sa habang nagpapalaki lang kayo ng inyong mga anak. Kundi panghabang buhay hanggang kamatayan. Ikalawang sense ng pagiging tapat, yung una kasing sense, yung totoo kayo sa isa't isa. Ang ikalawang sense ng pagiging tapat, pagiging magkapantay. Di ba't yung ibang salita ng pagiging magkapantay, magkatapat? Darating sa punto na may hindi kayo pagkakasunduan. Darating sa punto na may mga desisyon kayo na salungat sa desisyon ng isa't isa at hindi kayo magiging magkapantay. Darating sa punto na may mainit ang ulo lagi. Darating sa punto na hindi kayo magkakaunawaan. Pero anong sabi? Maging tapat. Yung isang nasa taas, bababa. At yung isang nasa baba, tataas para maging magkatapat. Magbigayan kayo. Mag-unawaan kayo. Hindi palaging yung isa ang iniintindi, hindi yung palaging isa ang umuunawa. Parehas na umiintindi, parehas na umuunawa para palaging maging magkatapat. Ikalawang pangako, kaisahan. Pagiging isa. Kaya nga ang tawag natin, pag-iisang dibdib, pagtataling puso. Hindi lang si Rusty ang gustong maging kasal kayo ni Lizette. At hindi lang si Lizette Lynchy ang may gusto na maging kayo isa. Parehas ninyong pinagdesisyonan, parehas na kalooban ninyo na gusto nyo na kayo ay maging isa. Kaya nga, pag-iisang dibdib, pagtataling puso, dahil kung ano yung nilalaman ng iyong dibdib, iyon yung ipinahahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng inyong mga mahal sa buhay at ng sambayanan ng Diyos na kayo ay maging isa. Kaya po sa mga magulang ni Rusty, hindi na lang po si Rusty ang anak ninyo, pati si Lizette Lynchy, anak na ninyo, kasi sila iisa na. Sa magulang po ni Lizette Lynchy, hindi na lang po si Lizette Lynchy ang anak ninyo, parehas na niyo silang anak sapagkat sila ay iisa na. At sa inyo, Lizette at Rusty, hindi na lang magulang ni Lizette yung magulang niya. Rusty, magulang mo na rin ang magulang ni Lizette sapagkat kayo'y iisa. Yung magulang ni Rusty, Lizette, hindi niya na lang magulang yon. Magulang mo na rin ang mga magulang ni Rusty sapagkat kayo ay iisa. Kaya pag nag-away po itong dalawa, wala kayong kakampihan kasi parehas ninyong anak sapagkat sila ay iisa na. Pinagtaling puso ng Diyos at nagpasyang sila'y mag-isang dibdib sa sakramento na ito. Kaya panghuli, panalangin po natin ang mga mag-iisang dibdib na ito na silang dalawa ay maging tapat sa pangako nila sa harap ng Diyos, sa pangako nila sa isa't isa. Magsitayo po tayong lahat at ating gaganapin ang ritual ng pag-iisang dibdib. Minamahal kong Rusty at Lizette Lynchy, sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa habag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon dito ngayon, ay manalangin para kina Rusty at Lizette Lynchy at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Lizette Lynchy, bukal ba sa iyong kalooban ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Rusty na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay?
po natin, hindi narinig. Lizette Linchi, bukal ba sa iyong kalooban ng iyong pagparito upang makaisang dibdib, si Rusty na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Opo, Father. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib? Rusty, bukal ba sa iyong loob na ang iyong pagparito upang makaisang dibdib, si Lizette Linchi na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mamamayan ng Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Rusty at Lizette Linchi, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento. Linchi, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Rusty na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Rusty, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Lizette Linchi na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay inyong loobin. Magkaisa na kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ibabasbasan natin ang mga aras, singsing at Biblia. Ama naming maawain, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Rusty at Lizette Linchi. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa kapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Rusty at Lizette Linchi. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Love, kailanman ay di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
kailanman ay di kita pababayaan. Nilalaga ko sa iyo ang aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga magiging anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin ninyo ang banal na kasulatan, maging sentro nawa ng inyong pananampalataya at buhay may asawa ang kanyang salita at maging gabay sa pagbuo ng pamilya. Duluhod kayong dalawa ngayon at ang sambayan ay mananatiling nakatayo para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal kong kapatid, halinang magkaisa sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal na sina Rusty at Lizette Lynchy at para sa buong simbahan, sanlibutan at sikapagkakaisa ng tanan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong Kristiyanong sambayanan, upang ito ay umunlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para kina Rusty at Lizette Lynchy na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo sina Rusty at Lizette Lynchy at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kalooban sa kapagkakaisa sa pagmamahal at sa kapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan. Kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lalapit po ngayon ang magsisindi ng kandila, magsusuot ng belo at magkakabit ng kordon. Pag-aalay.
Sumaintayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni Russell at Lizette Lynchy. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang inyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahon mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Sa mga hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo. Igalang po natin ang banal na misa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangakong magmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at dugo ng poong mahal. Rusty at Lizette Linchi, iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa paggawad ng pagbabasbas. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparan ng iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ng tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang pinahihiwating mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling namin si Rusty at Lizette Linchi ay gawaran ng pagbabasbas ng inyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ng pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita mong mahal. Mabuting balita ng anak mong mahal para maging maaasahang kaanib ng iyong sambayanan. Marapatin mga mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Lizette Linchi upang bilang asawa ni Rusty at bilang ina na magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Rusty upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Lizette Linchi at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila
sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming tinanggap at ginaganap at pinagsaluhan ng pagtataning puso ni Rusty at Lizette Lynchy. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Lizette Lynchy, pag-ibig may patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Rusty, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Rusty at Lizette Lynchy, maaari niyo nang bigay ang inyong unang halik bilang may mag-asawa. Rusty, you may now kiss the bride. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. Magsiupo muna po ang lahat para sa pagpirma ng mga kontrata. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha.